mga kasarap, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's karinderya serye ay medyo maaga po akong gumising. Pero hindi pa ako agad bumangon kasi nakita ko si Maldives na siya na ang nag-opening kaya hinayaan ko na siya maglinis ng istante at saka magwalis. So nitong mga oras na to mga kasarap ay medyo maaga pa pero may mga customer na tayo. Actually pa sa pagitan to ng mga alas 9 hanggang alas 10 nang bumangon ako. Sinadya ko talagang ganung oras bumangon kasi alam ko naman na nandiyan na si Maldives. Tsaka nandiyan din si Miranova, si Genggeng, tsaka si Nene. And then si Mother Earth at tsaka si Ursula ay maaga pumasok tulad ng dati. Pero hindi na sobrang aga na halos alas 4 o alas 4:30 dahil sinabihan ko sila na kung po pwede kahit mga alas 5 para hindi masyadong sobrang aga kasi parang nangyayari paghiga ko pa lang, may higa lang ako saglit ay may tatawag na kagad para magbukas sa tindahan dito sa karinderya. Parang hindi na ako nakakatulog ng ayos kaya sabi ko kung pwede medyo palit ng konti tulad ng mga 4:45 or alas 5. Kung napansin nyo mga kasarap, yung menu ng anak ko ay bukas ng ilaw. Papo, tingnan ko muna yung parking yan. May customer tayo na papaalis na bumili. Nag-take out single. Tsaka tinignan ko yung parking. May mga nakapark tayong customer ng mga tracking and then mga company. Andyan pa rin yung mga sasakyan na katulad ng bulldozer patawag dyan o yung pangbako ni Kuya Carl. Yung motor kasi ng anak ko ay nakalimutan niya na nakabukas. At saka bukas yung ilaw, nakabukas yung mismong makina ng motor. Nakalimutan niya na ila kaya medyo napagalitan ko siya ng very very light kasi bukas yung motor niya, nandun yung susi, nakabukas, saglitan lang paanda rin ay mawawala na yung motor niya. Kaya nga pinagalitan ko, sabi ko hindi pwede yung ganyan, mawawalan ka ng motor, mawawalan ka ng service sa school, hindi naman pwede na yung ginagamit ko na pang service dito sa karinderya ay ipagamit ko sa'yo. Yan, dumiretso ako sa kusina at nakita ko si Genggeng na maraming inuugasan. Ayun si Maldives nagbabalot ng sabaw. Dahil nga maraming kumain ng mga oras na to. Nandiyan pa si Mother Earth ng mga oras na yan, tsaka si Nene. So diyan ko kinausap si Esan, gumagawa siya ng baon ng GF niya na ihahatid niya sa school. Doon sa dati niyang school, nung high school siya, doon sa dati niyang alma mater, doon nag-aaral yung kanyang GF at hahatirin niya ng ulam. So, pinagalitan ko, pero meron naman siyang pambawi, pinagluto niya ako ng ulam. And then, after niya ako ipagluto ng ulam, sabi ko kakain na ako, ako na naman ng late na naman kumain at wala akong kasabay. So, mga kasarap, itong mga oras na to, kumakain na ako at sila ay nakakain na ng almusal. Then, ako hindi pa ako kumakain, ngayon pa lang ako kakain, kaya sabi ko mauna na akong kumain sa kanila kasi magiging kain na nila maya-maya ay lunch. Sabi ko nga dito sa Recent Eatery ay ang kain namin ay wala sa oras. Minsan ay hindi sabay-sabay. Usually ang almusal, tanghalian at hapunan ay late. Katulad ko na ganyang oras late na ako kumakain ng almusal. Pero wala namang problema kasi nandiyan lang naman ang pagkain. Nandiyan lang naman din ang pagkain nila kapag nagugutom sila. Wala namang problema sa kanila. Kung gusto nilang magkape, pwede sila magkape. Kung gusto nilang kumain kahit anong oras pwede silang kumain. At yun naman ang ginagawa nila kapag nagugutom na sila. And then pagka lang naman maraming customer, tulong-tulong sila gawa nga ng sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon. Yun yung mga rush hour namin dahil nga kainan ng mga customer. So lumapit sa akin si Maldives at di ko na maalala kung ano ang tinatanong niya sa akin dito. Parang Gcash yatang tinatanong sa akin ni Maldives. Hindi naman kayo magkaintindihan dahil nga kumakain ako at ang sabi ko ay gumagawa ako ng content habang kumakain. So yung mga kasarap, lumapit din ng anak ko si Esa na nanghingi sa akin ng pambayad daw sa school. Di ko alam kung ibabayaran niya na yun na 150 pesos. And then, nanghingi pa siya ng 100 pesos. Bali, 250. Kahapon naman ay dumating yung parcel niya na 250 na kanyang sleeper. Halos araw-araw ay may parcel. Halos araw-araw ay nanghingi. Hindi ko alam kung saan niya ginagamit. Basta sinabi niya na may ganito, may ganyan. Wala naman tayong choice. Sa school naman yun. Kailangan niya yung sa school. So, mga kasarap yan, patapos na akong kumain at pinapakita ko po sa inyo na ganyan talaga ako kumain kahit sa sabaw. Usually, meron akong tinidor dyan, kaya lang di ako gumagamit ng tinidor. Ang ginagamit ko pa rin ay kaliwang kamay. And then, hindi nawawala yung coffee. Kasi nga ay coffee is love. Coffee is love o coffee is life. Parehas lang yon kasi love ko yung coffee para sa life ko. Pero sa mga nagtatanong at nagko-comment na baka daw hindi na normal o hindi na okay ang aking kidney, don't you worry mga kasarap kasi po. Yung kape na iniinom ko ay herbal na 12-in-1. Lalo na sa may mga diabetes, good for diabetes. Tsaka, hindi talaga ako sobrang halos araw-araw. Araw-araw ako umiinom, pero 1 hanggang 2 timpla lang sa isang araw. Matagal ko na siya iniinom kasi nasa Aqua Plus medyo matagal. Yung init niya ay inaabot ng maghapon pagka nasa Aqua Plus. So, after nyo itong kumain, ay nagpunta ako sa ilog kasama ko yung friend ko. Bari, nagpaalis lang kami ng stress. Pagtanggal ng stress and then nag-relax lang kami. Then after yun ay umuwi na ako. So lang mga kasarap, maraming salamat. At muli po, lagi natin tatandaan na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Bye-bye!